Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi pumayag si Pipita sa sinabi ni Kamoto tungkol sa mungkahi ng dalawang matanda na ipautang muna ang pira sa mga naggagardin. Sa kabilang dako, naisipan ni Constancia na tawagan si Alejandra para painggitin ang katulad niyang matanda kung saan-saan nakakarating habang nasa bakasyon. Masakit naman ang loob ni Protasio sa asawa dahil hindi pinansin ang tawag nito. Sinabi ng matanda na kukuha sila ng katulong bago darating. Isinumbong naman ni Alejandra kay Constancia na kukuha ng ibang babae si Protasio kapag hindi pa umuwi. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkapit Bahay na Nag-inggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ang tagal naman nila kulas at Kamoto. Pasado 12:00 na ng tanghali. Hindi pa kaya sila nagugutom? Mabuti sa akin. Nagmerienda ako kanina. At hindi ako mabilis gutumin. Ay, yung cellphone ko pala nasa ibabaw ng mesa. Nagpapibrate. Teka. May tumatawag. Marapait Agency. Ay, mabibig na naman sila kulas at Kamoto nito pagdating nila. Dahil sasabihin ko sa kanila na may papasukan na naman ulit ako. Hello? Magandang araw po sa inyo, madam. Ay, salamat naman po kung may papasukan ulit ako bilang katulong. Opo, madam. Salamat po. Bye. Sabi ko na nga. Ay, andyan na si Kamoto. Pipita! Pero, bakit wala akong narinig na motor na dumating? Hindi yata sila nagsabay di kulas, Andiyan na! Hay nako! Hindi mapaandar ni Nicolas yung motor. Inuwi na lang sa kanila at doon na ayusin. Hindi siya pupunta dito na makikain?
Gusto daw niyang makasabay ang asawa niya. Masarap daw magluto. At makakain daw siyang mabuti kapag kaharap ang kanyang asawa. Ay, ganon? Hmm. Ah, sa bagay, totoo nga naman. May naging amo akong ganyan. Kahit gutom na siya, titiisin niya hanggat di makasabay ang kanyang asawa. Ah. O ano? Pag hindi ka pa nakaluto, tutulungan na lang kita. Ah, ano ba yun? Nakalimutan kong papasukin ka. Halika na, pasok. Tuloy ka. Nakaluto na ako kanina pa. Ay, ganun Alam ba? kong gutom na kayo. Ay, di makikain ulit. Pero hindi pa naman ako gutom eh. Ano? Kung ganun, mamaya pa tayo kakain? O sige, magpahinga ka muna. Kung ayaw mo pang kumain. Ah, nabusog ako. Ay, mabuti na lang napigilan ko ang pagdighay. Oh, ano naman kung nagdighay ka? Kasi siyempre nakakahiya. Ikaw naman, wala namang iba sa atin. Ang sabi ko, ayaw ko na, pero nasarapan naman ako. Talagang masarap kumain kapag may kasabay ano. Sinabi mo pa. May sasabihin pala ako sa'yo, Kamuto. Oh, Kaninang hinihintay kong kayo, Nicolas. Tumawag na sa akin ang Marapait Agency. Ano? Magkakatulong ka na naman? Oo. Ano? Ganito naman ang buhay ko. Grabe naman. Ginanahan akong kumain pero ngayon, ginuhulat niya ako. Hindi na ako makakaiwas kay Nognog. Nakita na niya ako. Ano kaya? Nakapag-usap kaya sila ni Protasio at Constancia? Magandang araw po sa inyo, Aling Alejandra. Believe talaga ako sa'yo, Nognog. Wala kang kaproblema. Lagi kang nakangiti. Bakit? Ayaw mo akong laging nakangiti? At bakit lagi tayong nagkikita tuwing tanghaling tapat? Siguro, pareho ba tayong ipinanganak ng ganitong oras? Nataon lang siguro. Hating gabi daw nung ipinanganak ako ng nanay ko, kabilugan ng buwan. Pareho pala tayong ipinanganak na maliwanag. Ang pagkakaiba nga lang, araw sa akin, samantalang ikaw, gabi. Kung wala kang importanteng sasabihin sa akin, iiwanan na kita. Loko talaga ang Nognog na ito. Tinataon na nawawala kapag mainit ang panahon. Kamag-anak niya yata si Mikyong na taga-Silangan. Constancia! Hello? Ang tagal mong sumagot, Protasio. Nakapaglambingan na ba kayo? Ha? Nakapaglambingan? Sino? Sige, pagbalik mo dito. May katulong na tayo. Wala akong pakialam. Bawiin mo ang kumuha ng katulong. Hindi na ako uuwi. Ano? At bakit? Ano pa ako gaganang umuwi? Ang sabi mo, hanggat di pa ako uwi, kukuha ka ng ibang babae. Pwes, ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, lumayas ka na. Pinatay na. Walang hiya.
Kanino kaya niya nalaman? Oh, sino kaya ang nagparating kay Constancia na maghahanap ako ng ibang asawa kung hindi pa siya uuwi o darating? Wala akong pinagsabihan. Hindi ko matanggap na nagiging ulyanin na ako. Kalabaw lang ang tumatanda. Nakaluto ka na ba ng pananghalian natin, Uncle? Ha? Si Nognog. Nognog. Anong oras na ba? Pasado 2:00 na ng hapon. Ano? Ay, tingnan mo nga naman. Dahil sa naguguluhan ako, nakalimutan kong kumain. Ngayon ko lang naramdaman ang gutom ko. Kaya pala nanghihina ako. Masama yan, Uncle. Mas malaki ang magagastos kapag na-hospital ka. Paano ako makakakain? Tumawag ang auntie mo. Hindi na raw siya uuwi. Hindi na raw ako kukuha ng katulong. Binawi niya ang pagkuha ko. Ha? Ano? Ang mahirap pa niyan, baka palayasin ako dito. Ganun ba, Uncle? Walang hiya ka. Bakit parang natutuwa ka pa? Napangiti lang ako, pero hindi ako natutuwa. Hindi na uuwi si Constancia dahil sa nalaman niyang kukuha ako ng ibang babae. Natutuwa ako kasi panay ang tawag mo sa akin. Tignan mo nga naman ang magkapitbahay. Mabuti ka pa. Kahit kapos sa kabuhayan, masaya ka pa rin. Ay, mataproble talaga ang Constancia na ito. Tinatawagan ko kanina si Protasio. Hindi ako tuloy makatulog. Sinabi ko kasi sa kanya na hindi na ako uuwi. Nung nalaman ko ang tungkol sa paghahanap niya ng ibang babae. Sinabi mo ba sa kanya na akong nagsabi sa iyo? Hindi. Bakit ko naman sasabihin? Nangako ako sa iyo. Kung ano ang ipinangako ko, gagawin ko. Gaya na lang ng sinabi ko na may pasalubong ka sa akin. Ay, kung ganoon, uuwi ka? Bakit hindi ako uuwi? Bahay ko yung tinitirhan ni Protasio. Palalayasin ko silang dalawa ng babae niya. Ano? Yan nga ang problema ko, Alejandra. Hindi na ako uuwian ni Constancia. Nakalimutan ko kung kanino ko sinabi yan. Ay, paano kung maalala niya? Pero lang naman yon. Hindi ko ipagpapalit si Constancia. Siya nga naman. Bakit mo siya ipagpapalit ang yaman niya? Teka. Parang may ibig sabihin ang sinabi mo. Ha? Pasensya ka na sa akin, Protasio. At may isa pa akong problema. Binawi niya ang pagkuha ko ng katulong. Samantalang tinawagan ko na ang sekretary ng ahensya na direkomenda ng anak mo. Ano ngayon ang desisyon mo? Ano ang gagawin ko sa katulong? Kung hindi ako uuwian ng asawa ko at papalayasin niya ako, wala na rin akong karapatan sa negosyo namin. Parang nakakahiya kung babawiin mo ang pagkuha sa katulong. Tatawagin ko si Nognog. Mabuti yun at walang hiya.
magmamadali ako. Hello po! Ay, binawi ang magiging amo ko ang pagkuha nila ng katulang. Nakaimpake pa naman ako. Oh, sige po, madam. Kung sakaling may ibang kukuha sa akin, nakahanda na po ako. Opo. Salamat po. Bye-bye. Ay, ano ba naman yan? Oh, loko ang matandang yon, Nognog. Ikaw pa ang inutusan para bawiin ang pagkuha ng katulong? Oh, mabuti naman at naniwala sila sa'yo. Napansin ko rin na parang duda yung nakausap ko. Ang akala niya siguro nagbibiro ako. Bawiin mo ulit. Ano? Sabihin mo na nakausap mo ako. Nagbago ang isip ko. Pero, hintayin niya muna ang makauwi ako, ha? Kaming dalawa ng katulong ang mag-uusap. Kung ganon, uuwi kayo, auntie? Anong dahilan para hindi ako uuwi, ha, Nognog? May bahay ako. Bahay ko yan. Pero, huwag mong sabihin kay Protasio, ha? Opo, auntie. Ay, siya nga pala. May inuwing ibang babae na ba ang uncle mo? Wala pa naman, auntie. Wala nang magkakagusto kay uncle. Ha, basta. Walang ibang makakaalam nito, ha? Susurprisahin ko ang Protasio na yan. Mabibigla na lang pag nakita na niya ako. Siguro, hindi pa oras para umalis ka dito sa Bugyasan, Pipita. May iba sigurong nakalaan na magiging amo mo. Kamuto, tumawag ulit ang Marapait Agency kanina lang. Ha? At may papasukan kang iba? Tumawag daw ulit ang pamangkin ng babaeng magiging amo ko. Ha? Itutuloy na daw nila ang pagkuha sa akin. Ano? Binawi nila tapos binawi na naman? Ano ba yan? Bawi-bawi? Ay, iwan ko ba sa kanila? Eh, paano kung makarating ka doon, pagkatapos babawiin nila ulit ang pagkuha sa'yo? Nagbago na naman ang isip. Ano ba yan? Kung sino-sino ang nagiging amo mo? Mabuti naman at nandyan ka na sumusunod lagi sa mga sinasabi ko, Nognog. Nakausap ko na ang driver ng van na susundo sa akin sa airport para masigurado ko na walang makakaalam ng pag-uwi ko. Pati si Aling Alejandra na kaibigan nyo. Hindi alam na uuwi kayo, auntie. Alam niyang uuwi ako pero hindi ko sinabi kung kailan. Anong araw ba kayo uuwi, auntie? Hindi ko muna sasabihin sa iyo kung kailan. Tatawag na lang ako. Pero dapat nakahanda ka lagi, ha? Lakwatsero pa naman ako. Walang pinipiling oras, kahit tanghaling tapat. Huwag kang maglakwatsa. Isipin mo na ganitong oras kita tatawagan. Sigurista kayo talaga, auntie. Huwag ka nang magreklamo. Talagang gusto kong sorpresahin si Protasio. Auntie, kapag may katulong na kayo, papalayasin niyo ba ako? Hindi kita palalayasin. Kahit hindi tayo magkaano-ano. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo tunay na magkamag-anak. Marami akong nabiling damit. Sayang kung hindi ko iuwi ang napaglumaan ko. Pero, parang bago pa naman. Teka nga,
Nangako ako kay Alejandria na bibigyan ko siya ng pasalubong pag-uwi. Para may mapapala naman siya na nagparating sa akin kung anong ginagawa ni Protasio. Pero hindi naman ako nakabili ng pasalubong ko para sa kanya. Paano kaya? Aha! Alam ko na! Tumawag na naman sa akin ang Marapait Agency, Kamuto. Kailangan, bukas na daw ako luluwas. Tamang-tama, makarating na ako ng hapon. Nakapagpahinga na rin siguro ang magiging amo kong babae sa hotel. Galing pala sa abroad ang magiging amo mo. Wala ba silang katulong? Bago daw mag-tourist, wala na silang katulong. May kamag-anak daw sila na kasama ng kanyang asawa. Babae o lalaki? Lalaki yata. Pero alam mo naman ang mga lalaki, hindi mo maaasahan sa mga gawaing bahay. Oy, depende naman siguro sa mga lalaki yan. Bakit ako? At paano kailan ka luluwas? Bukas na. Sa bagay, matagal nang naghanda ang aking maleta. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Sinugnog. Sumakay sa napakagandang sasakyan. Saan kaya pupunta yon? Hindi ko nakita kung kasama niya si Protasio. Siya nga pala. Ilang araw nang lumipas mula nung nag-usap kaming dalawa ni Constancia. Ang sabi, uuwi din siya. Pero hindi sinabi kung anong araw. At si Protasio naman, matagal ko na rin hindi nakikita. Ay, baka nagpapataba na yon. Ay, hindi man lang niya maibuka ang kanyang bibig. Magpapahinga muna ako dito sa hotel. Mamayang hapon na lang tayo pupunta sa Marapait Agency. Ano pala ang paalam mo kay Protasio? Sinabi ko na bibisitahin ko ang lola ko na may sakit, auntie. Pero totoong may sakit ang lola mo? Baka naman mamaya totoong makakasakit, ha? Ang totoo niyan, patay na siya. Ikaw talaga. Marami kang alam na kalukuhan. Maiwan ko muna kayo, auntie. Kakain lang ako saglit. Sumama ka na lang sa akin. Nagugutom na rin ako. Tawagin mo yung driver. Ikaw pala si Pepita. Pasensya ka na lang, ha. Kung sakaling binawi namin yung unang pagtawag sa'yo, hindi bali, natuloy na ngayon. Salamat din naman at kinuha niyo rin ako, madam. Ang sabi ng sekretary ng agency, kararating niyo daw galing abroad. Oo, nag-tourist lang ako naman. Kaya wala akong pasalubong sa'yo. Hindi naman po ako naghahanap ng pasalubong, madam. Tika, Pipita. Bago nating pag-usapan ang tungkol sa sahod mo at iba pang benepisyo, may importante lang akong sasabihin sa'yo. Umuwi ako para makipaghiwalay sa asawa ko. Ano? Kailangang malaman mo ito
para alam mo ang iyong gagawin. Pagdating sa bahay ko, maliwanag? Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapit Bahay na Nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!